Nanawagan si Pastor Apollo Sikibuloy na ayusin ang sistema ng eleksyon at ibalik ang manual counting sa 2025 midterm elections upang maibalik ang tiwala ng publiko sa resulta ng eleksyon. Suportado ito ng Duterte 7, mga kapwa niyang naging kandidato mula sa PDP Laban. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Nanawagan si Pastor Apollo Sikibuloy na ayusin ang kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang pahayag ni Attorney Israelito Torreon, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy sa press briefing ng Duterte senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ng mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin para sa 2028 wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna nang nanawagan si Pastor Kibuloy ng manual counting ng mga boto. Kasunod ng umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP Laban na tinaguri ang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Attorney Raul Lambino, na personal na nakaranas ng aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.